May Chinese Army uniform na natagpuan sa pagpapatuloy ng paghahalughog ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Live mula roon, nakatutok si Jonathan Anda. Jonathan? Atom, katatanggap lang natin ng impormasyon na ito. Nakakita po ang mga otoridad dito ng hinihinalang uniforme ng sundalo ng China dito po sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nakita sa isang kwarto ang camouflage uniform na yan na ang botones ay may nakasulat na PLA o na siyang tawag sa mga sundalo ng China na People's Liberation Army. Iniimbestigahan ngayon ng PAOK kung mayroong mga sundalo ng China dito sa bansa na nagpapanggap na Pogo worker. Samantala, nagsalita na ang mayor ng Porac tungkol sa illegal na Pogo sa kanyang bayan. Narito po ang aking report. 6 na araw matapos lusubin ang umano'y illegal na Pogo sa Porac, Pampanga, kung saan may mga na-rescue pang ikinulong at tinorture umanong mga Pogo worker, nagsalita sa issue sa unang pagkakataon si Porac Mayor Jaime Capil. Git niya, hindi siya protektor ng Pogo. I condemn these heinous activities. Hindi po natin papayagan sa ating bayan habang ako po ay mayor na mawala ang na magamit ang ating bayan sa mga hindi tamang gawain. Ni hindi niya umano binigyan ng mayor's permit ngayong taon ng Lucky South 99, ang operator ng ni-raid na Pogo. Yan ay matapos umanong makitaan ng violation ng Bureau of Fire Protection o BFP. Malang po sasabihan na maging protector tamo po kano ning Pogo. Makanano tamo pong maging protector nung itang simple violation na pwede tanang palampasan pero tayo pa pelampas. Iginit niya ring hindi kanya ang lupang kinatatayuan ng illegal na Pogo. Bayo pa po may mayor makatalakad na lang ring alwang building ka rin at po kaya tamo ala tamo pong tamo po magmamayari ketang gabon ka rin for your information ne po. Maki-question niya naman deta kanong building ka rin etala ba ikit mi talakad makanita for your atin mo naman pong fake news sasabihan may building permit naman aniya para sa 4 na pong gusali sa Pogo compound na nakatakda sana nilang inspeksyonin noong May 3 para sa lisensya nito. Pero hindi umano sila pinapasok dahil limitado umano ang kapangyarihan ng munisipyo. Hindi rin umano nakarating sa alkalde na may mga biktima roon ng torture, human trafficking at prostitusyon na kung alam daw niya ay ikinuha niya agad ng search warrant para ma-rescue ang mga biktima. Pero bago nakitaan ang paglabag ng BFP ay aprobado ito ng munisipyo. Sabi ni Mayor, Pogo per se is a legitimate business. Diba? At nung legitimate business siya, yapin po kaya kaming inapruban. Nung apruban, madimanda na kayo man, maombudsman na kayo man. Dereliction of duty, abuse of authority, o biyayalwa pang kaso na pwede na pong ikaso kaya kami. Pero kung illegal na, suportado ni Capili ang PAOK at national government sa operasyon kontra rito. Day 4 ngayon ng search operations, 46 na buildings ang kailangan pasukin dito pero 11 pa lang ang natatapos ngayon. Hamon to sa mga otoridad dahil 10 araw lang ang binigay sa kanila ng korte na nakasaad sa search warrant. Nitong Sabado, may nahuling Chino sa labas ng Pogo compound na hinihinalang taga-torture ng mga Pogo worker. Ayon sa PAOK, pugante siya mula China na sangkot sa mga violent crime. May nakita pa nga sa cellphone ito na litrato ng bangkay, pati na litrato ng hepe ng PAOK na si Undersecretary Gilbert Cruz. May litrato rin ng mga pera na hinala ng PAOK ginagamit sa money laundering. May video rin ng mga Chino na nakaposa sa kama at video ng pagtakas ng mga Pogo worker nung nilusob sila ng PAOK. Ayon pa sa PAOK, ang naarestong Chino galing sa mga nakatakas sa ni-raid na Pogo sa Bamban, Tarlac. Ato may nakitang mga baril at posas sa isang gusali na pinasok ngayon ng mga otoridad. At kanina rin ay may nakitang sex toys, kama at mga sexy outfit na pambabae sa isang kwarto. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin yung search operations ng PNP-CIDG dito sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga.